Okay, mga kabunyog, mga kababayan, muli po magandang araw. Ngayon po, ipagpapatuloy ko po itong aking lecture series. Ito po ay serye ng mga lectures o aking pagtalakay tungkol po sa ah, mga paksa o mga topics na dinidiscuss namin sa Bunyog Orientation Seminar o tinatawag po namin na BOS. Ang Bunyog Orientation Seminar, dito po nakapalaman ang mga basic na orientation ng bunyog, mga basic o mga batayang pinaniniwalaan ng bunyog at lahat ng mga kasapi ng bunyog ay dumadaan dito sa orientation seminar na ito na tinatawag naming BOS. Marami ring mga supporters, followers ng bunyog na gusto ring malaman, Attorney, ano ba yung ano ba ang bunyog at ano bang mga paninindigan nito, pinaglalaban nito? So ah, dito po yan nilalaman sa bunyog orientation sa bunyog orientation seminar. Kaya napaka-importante po nitong BOS o Bunyog Orientation Seminar. Ngayon, sa pag-aaral po ng Bunyog Orientation Seminar, mayroon pong 4 na topics. Ang una, dinidiscuss po ang maikling kasaysayan ng bunyog. Pangalawa, siyempre dahil ang bunyog ay isang political party, sinasagot yung tanong na ano ba ang pagtingin ng bunyog sa mga problema ng lipunang Pilipino. At dito, ang bunyog ay naniniwala na may 4 na mga pangunahing dahilan ng problema ng lipunang Pilipino. Ano ba ang 4 na mga pangunahing dahilan na ito? Ang 4 na mga pangunahing dahilan na ito ng problema ng lipunang Pilipino ay ang una, ang pre-industrial na kapitalismo. Pangalawa, ang problemang agraryo. Pangatlo, ang imperialismong China at United States o US. At ang pangapat, ang korupsyon at sistemang trapo o tradisyonal na politika. Na-discuss ko na po yung unang 3 sa mga nakaraan kong mga pagtalakay. Kaya po sa ngayon naman, ang i-discuss ko naman ay ito namang tungkol sa pang-apat na problema, no? Sa 4 pong mga pangunahing dahilan ng problema ng lipunang Pilipino, ang pang-apat po ay ang tungkol po sa korupsyon o sistemang trapo na politika sa Pilipinas. So yan po ang ating i-discuss ngayon, yung pang-apat. Alam ko, wala namang makikipagtalo na ito ang isa sa mga pangunahing dahilan ng problema ng lipunang Pilipino. Ang korupsyon, ang political dynasty, ang sistemang trapong politika sa ating bansa. Wala halos makikipagtalo sa bagay na yan. So ano po, yan ang ating pag-uusapan ngayon dito po sa episode na ito ng ating lecture series tungkol po sa Bunyog Orientation Seminar. Pagkatapos po niyang 4 na pangunahing dahilan ng mga problema ng lipunang Pilipino, tinatalakay din po sa BOS ang plataporma di gobyerno ng bunyog bilang solusyon sa mga problema ng lipunang Pilipino. At ang panghuli, ang bunyog, anong klaseng organisasyon ito? Ano ang mga katangian ng organisasyong ito? Prinsipyo, layunin, at mga patakarang pang-organisasyon. Ayan po ang 4 na topics ng BOS. Pero tulad nga po ng nasabi ko, ang pinaka-topic natin ngayon ay ito nga pong tungkol sa sistemang trapo na politika at ang malawakang korupsyon sa gobyerno bilang ika-4 sa mga pangunahing problema ng lipunang Pilipino. Okay, so yan po matagal ng problema ang sistemang tradisyonal na politika o trapo at ang malawakang korupsyon sa bansa. Yan. Makikita po natin dyan sa picture. Yan po ang picture ng iba't ibang mga presidente. Mula po nang maitayo ang unang republika ng Pilipinas, panahon po ni Aguinaldo, nang magkaroon po tayo ng sarili nating republika. Noon pong 1898, ang unang presidente ng unang republika ng Pilipinas ay si Aguinaldo. At kahit nung nasa ilalim tayo ng kolonyal na paghahari ng United States at nagkaroon tayo ng Commonwealth, ang naging presidente ng Commonwealth ay sina
Manuel Quezon, at may panahon na naging presidente ng Pilipinas sa ilalim ng puppet na Republika ng Hapon, si Dr. Jose Laurel, yang nakikita niyo po dyan, pangatlo, mula sa kaliwa. Sumunod kay Laurel ay si Osmeña, yung Commonwealth, bumalik yung Commonwealth na government pagkapatay ni Quezon. At matapos maibagsak ang imperialismong Hapon, bumalik uli ang Commonwealth government, si Osmeña na ang pumalit. At matapos ang World War II, nabigyan ng kalayaan ng Pilipinas, ginawa ng independensya, ang naging na tayong republika uli, at ang pumalit na ang naging presidente sa unang republika matapos ang ang control ng Amerika sa atin ay si Manuel Rojas. Yan nakikita niyo pong pang-apat mula sa kaliwa. Nandyan din sa picture, matapos si Manuel Rojas, si Elpidio Quirino. Pagkatapos ni Quirino ay si Magsaysay. Pagkatapos ni Magsaysay ay si Carlos Garcia, yang nasa pinakakanan po sa taas. Sa baba, nandyan po sa pinakababang bahagi sa kaliwa, si Diosdado Macapagal Arroyo. Pagkatapos niya, Diosdado Macapagal. At pagkatapos ni Diosdado Macapagal ay si Ferdinand Marcos, kung saan nagdeklara siya ng martial law at tumagal ang kanyang rehimen hanggang 1986 nang maibagsak ng people power. Pagkatapos ni Marcos ay si Cory Aquino, at pagkatapos ay si Ramos, si Joseph Estrada, si Gloria Arroyo, si Duterte, si Pinoy, tapos si Duterte, at ngayon nga si Marcos Jr. Yan ang iba't ibang mga rehimen na humawak ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya mula pa sa lahat ng mga rehimen po na yan, umiral po ang sistemang politika o trapo at ang malawakang korupsyon sa bansa. Maaaring magsasabi ang ilan, hindi naman attorney corrupt si hindi naman corrupt si Cory. Hindi rin corrupt si Pinoy, hindi rin corrupt si Magsaysay. Dito po hindi naman pinag-uusapan yung particular na presidente. Ang pinag-uusapan natin yung ano ba ang nangyari sa administrasyon ng bawat presidente. Wala namang administrasyon na walang korupsyon. Maaaring yung nakaupong presidente tulad ni Cory o tulad ni Pinoy o tulad ni Magsaysay ay hindi naman mga korap, pero yung sistemang umiral kahit sa panahon nila ay korap pa rin. At ang sistemang ng politika ay trapo pa rin. So yan, traditional na politika. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng sistemang traditional na politika o trapo? Madalas po nating naririnig yung terminong trapo. Ang trapo na politika o traditional na politika, mas pinaiksi trapo, pero ang trapo nangangahulugan din yan na basahan. Pinatatakbo ng mga politiko ang gobyerno na parang kanilang negosyo. Garapalan at malawakan ang korupsyon para sa pagpapayaman sa pwesto. Ayaw nang bitiwan ang pwesto kaya umiiral ang political dynasty. Para na silang basahan o trapo na pampunas na hindi na napapalitan. Yan po ang pinanggalingan ng terminong trapo. Kaya po ginagamit yung terminong trapo. Totoo ang ibig sabihin yan, traditional na politika. Kaya lang po, dahil nga ang mga politiko sa atin ay hindi na napapalitan, kasi nga political dynasty, iisang angka na lang ang kumukontrol ng kapangyarihan. Kaya ang tawag na sa kanila trapo na parang basahan. Pero ibig din sabihin po ng trapo ay traditional na politika. Anyway, wala naman sigurong makikipagtalo na sa Pilipinas, lahat na lang halos ng mga probinsya, bayan, rehiyon, pati sa senador. Political dynasty ang umiiral o sistemang trapo na politika. Ito, pagkumparahin natin ang sistemang ng politika noon mga kabunyog at ngayon. Makikita natin na mas lumala pa ang sistemang trapo at korupsyon ngayon kaysa noon. Habang tumatagal, mas lumalala ang sistemang trapo at ang korupsyon sa bansa. Noon, nung mga panahon ni Aguinaldo, nung mga panahon ni Quezon, nung mga panahon ni Laurel, ni Osmeña, nung mga panahon nila Manuel Rojas,
hanggang kay Magsaysay, yung mga naunang nakilala nating mga politiko, karamihan sa mga trapo noon, hindi naman pumapasok sa mga negosyo. Sapat na sa kanila ang gobyerno para pagkakitaan. Lalo na halimbawa si Quezon, sila Magsaysay, sila Garcia. Kumbaga, hindi nagsasanib ang negosyo at politika. Kumbaga yung mga leader tulad ni Quezon, abogado, siya yung umahawak ng politika. Wala siyang mga negosyo at hindi niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan sa politika para sa mga negosyo niya. Yan yung lumang sistema natin ng trapong politika. Pero ngayon iba na. Bukod sa politika, nagtatayo na ngayon ang mga trapo ng maraming negosyo. Nagsasanib ang politika at negosyo. Halimbawa na lang dyan, yung mga bilyar. Halimbawa na rin dyan, yung mga katsalyan. Makikita natin sila. Marami silang mga negosyo. At humahawak rin sila ng mga pwesto sa politika. At nung nakaupo na sila sa politika, nagagamit nila ang kanilang pwesto sa politika para lalong palawakin ang kanilang negosyo. Kaya ang malala ngayon sa sistemang trapo, nagsasanib na ang politika at negosyo. Mas lalong lumalala ang sistemang trapo na politika sa ating bansa. Parang, humina ang natin di bale. Okay. So, tuloy tayo sa pag-discuss nito. Ayan. Paano pinahihirapan ng sistemang trapo at korupsyon ang lipunang Pilipino? Yan. Iba-ibang paraan po yan. Ang pagpapahirap ng sistemang trapo at korupsyon sa lipunang Pilipino. Isa-isahin po natin. Una, ang paggawa at pagpapatupad ng mga batas at programa na pabor sa mga dayuhang imperialista at mga lokal na mayayaman. Yun. Ang ginagawa ng mga trapo, yung mga nakaupo sa Kongreso, sa Kamara, yung mga kongresista, yung mga senador, ang ginagawa nilang mga batas ay pabor sa mga dayuhan at pabor sa mga lokal na mayayaman. Halimbawa po, yung batas na nagbibigay ng karapatan sa mga dayuhan na 100% ng magmay-ari ng mga public services. O yan, ano po yan? Napakatindi niyan. Panahon ni Duterte, March 2022, pinirmahan niya yung batas na nag-aamyenda sa Public Service Act. Binibigyan na ngayon ng karapatan ang mga dayuhan, halimbawa mga incheck, para 100% magmay-ari ng public services. Public services, halimbawa, mga kumpanya ng mga sasakyan, mga bus, mga daungan, mga barko, public services po yan na pwede ng 100% mapagmay-ari ng dayuhan. Tingnan natin tingnan natin kahit na yung National Grid Corporation, 40% pag-aari na ng China. Bakit po nangyayari yan? Dahil sa mga batas na pinalulusot ng mga trapo sa Kongreso. Sa katunayan, gusto nga nila hindi lang yung public services ang maging 100% pag-aari ng dayuhan. Pati yung mga lupa, pati yung mga public utilities. Ang gusto nila yung public utilities tulad ng telecommunication, tulad ng power, tulad ng energy, gusto nila 100% pa rin ariin yan ng dayuhan. Kaya lang, para gawin yan, kailangang amyendahan na ang saligang batas. At yan yung tinutulak ng mga kongresista at senador. Kaya matindi itong mga trapo. Nagpapasa sila ng mga batas na pabor sa mga dayuhan at sa lokal na mayayaman. Ang pangalawa, pagpasok sa mga tratado at kasunduan na pabor sa mga dayuhang imperialista at sa mga lokal na mayayaman. Yan. Ang ginagawa ng mga trapo, dahil sila yung nakaupo sa gobyerno, sila ang may hawak ng executive, sila ang may hawak ng legislative, sila rin ang naglalagay ng mga appointment sa mga judiciary. So ang mga trapo, sila yung pumapasok sa mga tratado o treaties at kasunduan na pabor sa mga dayuhang imperialista. Halimbawa,
pag-upo pa lang na pag-upo ni Rojas, kahit independent na ang Pilipinas, malaya na, ang ilan sa mga batas na pinirmahan ni Rojas, makikita natin dyan sa picture, oh, si Rojas yung nasa gitna. Ano ba yung mga pinirmahan niya na batas o tratado na pabor sa US? Kahit binigyan na tayo ng kalayaan mula sa imperialismong US, pero may mga kasunduan noon at mga batas na pinatupad at pinirmahan na nagbibigay pa rin ng kapangyarihan sa mga imperialismong Amerikano. Halimbawa, yung tinatawag na parity rights. Alam niyo po ba na matapos tayong bigyan ng independence noong 1946, inamyendahan yung Constitution ng 1935. Inilagay doon na ang mga Amerikano at ang Pilipino, kahit malaya na tayo, pantay ang karapatan sa pagmamayari ng mga natural resources. Yan po ang tinatawag na parity rights. Yung mga kasunduan sa Laurel-Langley Agreement, yung Bell Trade Act, lahat po yan nagbibigay ng pabor sa Amerika, sa imperialismong US, na sila ang ating pangunahing pagbibentahan ng ating mga raw materials at tayo rin ang magiging pangunahing tagabili ng kanilang mga finished products. So marami pa tayong mga yung kasunduan sa GATT-WTO, General Agreement on Tariffs and Trades and World Trade Organization, kung saan pumayag tayo na alisin ang mga taripa, alisin ang mga kota para yung mga dayuhang produkto ay malayang makapasok sa ating bansa na ikinalulugi at ikinababagsak ng lokal nating mga produkto at industriya. So yan po ang isa pa, no, ang isa pang nangyayari na ginagawa ng mga trapo, malawakan at garapalan rin ang korupsyon at kabulukan sa gobyerno. Lahat halos ng administrasyon mula pa sa simula ng Republika ng Pilipinas, mula sa kauna-unahang republika, ay malawakan at garapalan ng korupsyon at ang kabulukan sa gobyerno. Sa mga pinakahuling mga nangyari, alam naman natin, panahon ni Marcos Sr., grabe ang korupsyon. Ang hindi lang corrupt, halimbawa, si Cory. Pero yung administrasyon niya, puno pa rin naman ng korupsyon eh. Hindi siya mismo yung involved. Hindi mismo si Cory yung corrupt. Pero yung mga senador, mga kongresista, mga governors, mayors, sa ilalim ng administrasyon ni Cory ay corrupt pa rin. Hindi niya pa rin natapos ang korupsyon. Hindi niya rin naman natapos ang sistemang trapong politika. Kasi nung matapos ang EDSA People Power at nagkaroon tayo ng 1987 Constitution, yung mga dating trapo na politiko na Marcos ay nagpalit lang naman ng damit, nagpalit lang ng kung sa aso, nagpalit lang ng color. Ayon, balik na naman sila sa politika. Ang halimbawa, yung mga Singson, yung mga Pariñas, panahon ni Marcos, nandyan na yan, mga Singson ng Ilocos Sur. Pagdating ni Cory, sila pa rin naman ang umawak ng politika ng Ilocos Sur. Ganon din yung mga Villapuerte sa Camarines Sur. Yung mga Escudero ng Sorsogon. Lahat naman halos ng mga trapo nung panahon ni Marcos, sila pa rin naman ang naging trapo sa panahon ni Cory Aquino. Kahit yung mga senador. Kaya nga hanggang ngayon, yung mga dating mga trapong politiko nung panahon ni Marcos Sr., sila pa rin hanggang ngayon ang namamayagpag. At grabe ang korupsyon sa bawat administrasyon. Panahon ni Marcos, ni Ramos, yan yung bininta yung mga ari-arian ng gobyerno tulad ng Philippine Airlines, bininta kay Lusyutan. Yung Napocor, prinivatize. Yung Petron, bininta sa Saudi Aramco. Yung PLDT, bininta kay Manny Pangilinan. Yung MWSS, yung pagsusupply ng tubig sa Metro Manila, prinivatize yan. Bininta yung konsesyon ng pagsusupply ng tubig sa Metro Manila, sa Manila Water ng mga Ayala, at sa Maynilad ni Pangilinan. Panahon niya ni Ramos. At bininta rin ni Ramos yung Fort Bonifacio, yung malawak na lupa ng Fort Bonifacio. At sa mga maraming nagsasabi na sa mga pagbibenta na yan, ang tawag nga kay Ramos Boy Benta, marami ang kanyang komisyon sa mga pagbibenta na yon. Panahon naman ni Erap ay lalo naman.
Hindi pa nga lang nagtatagal, nalantad na yung kanyang korupsyon sa weteng. Yan, tingnan nyo yan sa baba. Only ERAP favors legalization of weteng. Yan. Kaya nga siya natanggal, hindi niya natapos yung kanyang panunungkulan. 2001 pa lang, dapat hanggang siya 2004. Sinipa na siya sa pamamagitan ng people power o EDSA 2 kung saan napilitan siyang mag-resign. Sumunod sa kanya si Gloria. Ay lalo naman kay Gloria, yung mga napuli, ay yung kanyang nangyari sa kanya yung NBNCTE deal, yung Hello Garci, grabe, malawakan at garapalan ng mga korupsyon, PCSO scam, lahat po yan nangyari kay Gloria Arroyo. Pumalit kay Gloria si Pinoy, kasi ang gusto ng tao, mabago, malabanan ang korupsyon. Ang programa ni Pinoy noon, daang matuwid. Walang mahirap kung walang kurap. Kaya sinuportahan si Pinoy ng tao. Kaya lang kahit naman si Pinoy, ganun din eh. Yung kanyang administrasyon, si Pinoy mismo hindi kurap. Parang katulad ng kanyang inang si Cory. Pero yung corruption pa rin sa panahon niya, hindi naman nasugpo eh. Kasi siyempre yung mga kongresistang trapo, yung mga senador na trapo, yung mga mayors, governors na mga trapo, sila pa rin naman ang humahawak ng gobyerno noong panahon ni Pinoy. Bagamat si Pinoy, hindi naman siya ang pasimuno ng korupsyon, pero yung mga politiko, yung mga kongresista, yung mga senador, governors, mayors, kurap pa rin. Hindi pa rin nasugpo ang korupsyon. At kahit yung trapong politika sa panahon ni Pinoy, nandyan pa rin. Sa katunayan, yung mga trapong politiko nga, nagmiyembro pa ng Liberal Party. Nagpalit na naman lang sila ng partido. O, kahit nga si Duterte na trapo, napasok sa Liberal Party. Kaya, wala rin, hindi rin nasugpo ang sistemang trapo na politika at ang korupsyon kahit panahon ni Pinoy. Lalong lumalaya ng panahon ni Duterte. At nagpapatuloy pa ngayon sa ilalim ni Marcos Jr. Kasi ngayon talagang ang namamayani na yung Marcos Arroyo Duterte, tapos kasabay pa ang mga Villar, Estrada, Revilla, Enrile, ang mga pinaka-nakasusuklam na mga political dynasties sa bansa. Ang isa pang paraan kung paano pinahihirapan ng sistemang trapo ang lipunang Pilipino, kadalasan sangkot din sa mga illegal na aktibidad ng mga trapo. Halimbawa nung panahon ni Duterte, yung mga issue ng pagkakasangkot nila Pulong Duterte doon sa 6.4 billion na shabu, ang pagkaka-involve sa triad, sa droga, at ngayon naman kay Marcos, bagong-bago pang administrasyon, nai-involve na sa mga agri-smuggling, nai-involve na sa mga irregularidad sa pag-i-import ng asukal at ng iba pang produktong agrikultural. Kaya ang isa pang paraan kung paano pinahihirapan ng sistemang trapo ang lipunang Pilipino, kadalasan sangkot sa mga illegal na aktibidad ang mga trapo. At ang isa pa, kung paano tayo pinahihirapan ng sistemang trapo, kontrolado ng mga dayuhang imperialista ang mga trapo. Pinaliwanag natin sa mga unang topics natin na ang Pilipinas hindi talaga mag-i-industrialize. Kung gusto nating magkaroon ng industrialisasyon, dapat sabihin natin sa US, sabihin natin sa Japan, sabihin natin sa China na hindi na natin susundin yung kanilang mga dikta. Kasi ang nangyayari kapag umuutang tayo sa Japan, umuutang tayo sa US, umuutang tayo sa China, ang nangyayari, tinatanggap natin yung mga conditionalities ng pautang. At ang isa doon sa mga conditions na yon, na hindi tayo mag-i-invest sa industrialization, na hindi tayo magkakaroon ng sariling paggawaan ng mga makina, sasakyan, barko, eroplano. Dahil pag nagkagawa na tayo noon, makakakumpetensya na natin ang China, ang Japan, ang US, ang European Union. Kaya hinahawakan nila tayo na dapat hindi tayo pumasok sa ganong mga negosyo. Okay lang na gamitin natin yung utang sa pagpapaganda ng mga kalsada, pagpapaganda ng pag-i-improve ng transportasyon. Pero hindi dapat, kapag pinautang nila tayo, hindi dapat para gamitin sa pagtatayo na natin ng sarili nating industriya. Kasi makakakumpetensya nila tayo. Kaya ang nangyayari, ang mga presidente ng Pilipinas, kontrolado ng mga dayuhang imperialista.
Ang isa pa, kung paano tayo pinahihirapan ng mga trapo, ginagamit ng mga trapo ang dahas at makinarya ng Estado para kontrolin at supilin ang paglaban ng mamamayan. Ang mga nakakaupong presidente, ginagamit nila ang, siyempre, commander-in-chief yan. Hawak nila hawak ng presidente ang AFP. Hawak din ng presidente ang DILG at ang PNP. Kaya yung mga pulis at saka AFP, hawak yan ng presidente bilang chief executive at commander-in-chief. Kaya nga nung panahon ni Marcos, ginamit niya yung military, yung PC, yung INP sa kanyang martial law. Panahon din ng panahon din ng mga sumunod na administrasyon. Kahit kay kay Ramos, kay Erap, kay Gloria, lalo naman kay Duterte, talagang ginamit ang PNP sa kanyang war on drugs. Ginamit ang AFP sa kanyang mga sa kanyang mga EJKs, extrajudicial killings, mga pagpatay, malawakang militarizations. Lalo na nung nabuo yung LCAC, yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At kahit ngayon kay Marcos, nagpapatuloy pa rin yan. Ang isa pang paraan kung paano pinahihirapan ng mga trapo ang lipunang Pilipino, bukod sa dahas, ginagamit din ng mga trapo ang panlilinlang at panluloko sa mamamayan para patuloy tayong mapagharian. Halimbawa, yung mga pakulo ni Marcos Sr. ng kilusang bagong lipunan, na magkakaroon na daw tayo ng bagong lipunan, mas maunlad daw na lipunan. Si Ramos naman, pinagmalaki niya naman, ang tawag niya naman, Philippines 2000, na tayo daw ay uunlad na, magiging newly industrializing country na. Tapos si Erap naman, era para sa mahirap. Tapos si Marcos naman, bangon babayan, bangon bayan, ano bang tawag diyan? Bangon bayan, Talagang hindi ako supporter ng Marcos eh. Bangon bayan muli. Yan, BBM. Bangon bayan muli. Yan, yan po ang Ngayon, alam naman natin hindi naman matutupad yung mga pagbangon na yan. Yan ay mga lang. Yan ay mga panlilinlang lang. Kaya ang nangyayari, kahit si Duterte, yung mga fake news, disinformation, yan. Ganyan po ang nangyayari sa mga trapong politiko. Ngayon, ang mga trapo, nagkakaisa yan para samantalahan ang mamamayan at ang bayan. Pero nagtutunggalian din sila. Yan po ang totoo. Kaya, bagamat mga trapo yan, pare-pareho yan mapagsamantala sa mamamayan at sa bayan, pero nagtutunggalian din sila. Tulad ng tulad ngayon, nakita natin, nagkakaisa yung Marcos Arroyo Duterte, pero umaabot din sa puntong nag-aawayan din sila, nagtutunggalian. Bakit? Ay kasi, ang gusto ng isang kampo ng politiko, tulad ng Marcos Romualdez, gusto nila suluhin na ang mapapakinabangan sa kasalukuyang administrasyon. Arang ang punto ng Marcos at Romualdez, dumaan na rin naman ang panahon ni Arroyo. Sila naman ang nagtamasa noon ng mga pagnanakaw sa bayan. Dumaan na rin naman yung panahon ni Erap, nagtamasa na rin sila ng pagnanakaw sa bayan. Panahon ni Duterte, ay dapat tayo, panahon naman ngayon ng Marcos at Romualdez. Kaya iniitsapwera nila yung Marcos at Arroyo, yung Arroyo at Duterte, na nakasama sana nila sa Team Unity. So nagkakaisa sila para maghari sila, pero nagtutunggalian din sila. Ganyan po ang mga trapong politiko. Kapag lumuluba ang krisis, sinusulo na lang ng isang paksyon ng mga trapo ang puder. Kumbaga, pag malubha na ang krisis, syempre mas maliit na yung pwede nilang makurakot. Gusto nilang sagarin. Ayaw na nilang makipaghati sa iba. Halimbawa nung panahon ni Marcos, gusto na talagang suluhin ni Marcos yung lahat ng makukurakot. Ayaw niya ng pagbigyan yung ibang faksyon, lalo yung oposisyon. Kaya ang ginawa niya, pinakulong niya yung oposisyon. Pinasarado niya ang Senado, ang Kamara. Dinisolve niya yung Kongreso. Kasi gusto niya nang suluhin ang puder para sulo na rin yung makukurakot sa bayan. Ayaw niya na ng kahati. Kapag kasi matindi ang krisis, lumiliit yung pwedeng paghati-hatian, gusto ng sarilinin ng isang paksyon na nakaupo sa puder ang kapangyarihan. Ganyan din ang nangyayari ngayon. Yung nangyayari ngayong away
nila Gloria at nila Romualdez, sumasalamin yan na magkakasama sila, pero nung nakaupo na ang Marcos, nakita ng Marcos Romualdez na kukunti na lang ang pwede lang makurakot, alangan namang makipaghati pa sila Arroyo at sila Duterte. Kaya sinulo na ng Marcos at ng Romualdez. At pinag-iisipan na rin nila na yung 2028, wag nang si Sara ang suportahan. Bakit pa ibibigay sa Duterte? O, pag si Sara pa, ang susundin yan si Arroyo at ang kanyang amang si Digong. Baka traidorin pa sila, nakasuhan sila sa mga pagnanakaw nila. Kaya ang plano ng Marcos, sila na lang, galing sa pamilya nila, sa angka nila, ang muli magpatuloy na maging presidente sa 2028. Kaya ginugroom si Romualdez. Bakit nagiging ganon? Ay kasi nga, kapag lumuluba ang krisis, kumukunti ang pwede nilang paghatian, sinusulo ngayon ng isang paksyon yung kapangyarihan. Kaya nagkakaroon ng krisis sa politika. Ngayon, ang isa pang nangyayari sa sistemang trapo ng politika. Sa sistemang trapo na politika, ang mamamayan ay nahihirapan dahil sa korupsyon, wala namang makamamamayan at makabayan na batas ang mga trapo, ang iniisip nila ay magpayaman. Gustong-gusto rin ng mga trapo na nananatiling mahirap ang mga tao, ang mamamayan. Kasi kapag mahirap ang mamamayan, nabibili nila ang mga ito, ang boto ng mga ito. Kasi kung gaganda na ang buhay ng mga Pilipino, uunlad na tayo tulad ng mga bansang South Korea, Japan, Taiwan. Hindi na ibebenta ang boto kasi maayos na ang kabuhayan ng tao. Yan ang sistema sa Western democracies. Sa Western democracies, malaki ang middle class. Ang kabuhayan ng tao ay maganda. Kaya hindi nila kailangan na ibenta ang boto sa tuwing may eleksyon. Sa Pilipinas, dala ng kahirapan, nasisilaw ang mga tao sa papalaki ng palaking halaga na linalabas ng politiko para bilhin ang boto ng mga tao. Kumbaga ang mga tao nagiging biktima ng sistema. Kaya gustong-gusto naman yan ng mga trapo. Kaya hindi tayo dapat magtaka. Bakit gusto ng mga mayor sa Metro Manila na maraming squatter? Ay kasi hanggat maraming squatter, kaya nilang bilhin ang boto ng mga squatter kasi sasamantalahin nila, ini-exploit nila ang kahirapan ito. Ganon din dun sa mga baryo, sa kanayunan, sa mga probinsya. Habang hirap na hirap ang buhay ng mga magsasaka at mamamayan sa kanayunan, kapag may eleksyon, nabibili ang boto ng mamamayan. Kaya hindi naman dahil kagustuhan din yan ng mamamayan, biktima rin sila ng sistemang umiiral na katulad nito. Pero pag gumanda ang buhay ng mga Pilipino, hindi na mangyayari ito. Kaya lang, vicious cycle nga eh. Hindi pinauunlad ng mga politiko na trapo ang buhay ng mga tao para laging nakaasa ang mga ito sa kanila. Napapanatili ang trapong politika. Yan po ang totoong nangyayari sa bansa natin. Ngayon, ang kasalukuyang rehimeng Marcos Jr., Duterte, ay sukdulang kabulukan ng sistemang trapo sa Pilipinas. Hindi tayo nag-progress. Akala natin pagkatapos kay Duterte, mababago na ang Pilipinas. Hindi, mas lumala pa. Bakit? Nagsasama na ngayon ang mga pinakakurap na persang pampolitika sa bansa. Marcos, Arroyo, Duterte, samahan pa ng mga Estrada, Villar, Revilla. Ito ang pinakasukdulang kabulukan ng sistemang trapong politika sa bansa. So yan po ang totoo. So mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang ating lecture, ang ating pagtalakay ng ikaapat sa mga pangunahing dahilan ng problema ng lipunang Pilipino, ang sistemang tradisyonal na politika o trapo at ang malawakang korupsyon sa gobyerno bilang ikaapat sa mga pangunahing problema ng lipunang Pilipino. So yan po mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Sana po nakatulong itong aking pagtalakay para maunawaan natin ang mga problema ng lipunang Pilipino. Muli po, magandang araw, mabuhay tayo, isulong po natin ang bunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.